Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po, nananawagan ang mga netizen na mag-resign na Seneda Secretary Balisacan. Kasi parang walang alam sa kahirapan sa Pilipinas. Akalain mo 64 pesos sa isang tao in a day. Hindi ka na naghihirap. Yan ang kanilang pinaparating sa sambayan ng Pilipino na kung makapaggasto ka ng 64 pesos per day, hindi ka na kumakain ng mahirap na pagkain. So bale, 21 or 22 pesos or 23 pesos per meal, hindi ka na mahirap. Kaya trending na trending at pinagtatawanan ngayon si BBM. Oo nga, hindi na mahirap ang mga tao pero kayo gumagasta kayo ng 20 million na pagkain lang sa sonan nyo. O, ano kayang klaseng pagkain kinakain ni BBM? Sa Pilipino, 64 pesos. Hindi ka na mahirap. How much more kung si BBM kumakain na kayong pamilya? Iba ka gusto na nilang ipagsabihin na, lahat ng Pilipino bibili ng Kadiwa store ng mga pagkain. Ganun ba kayo mag-promote sa mga tao para tangkilikin ang Kadiwa stores nyo at sabihin nyo na 64 pesos per Pilipino a day, hindi na mahirap? Ganun ba kayo? Ako, kalerkyo, eto ha, may mga ginagawang video ngayon ang mga tao na pinapakita at sinupalpal talaga nila. Sinupalpal nila itong sinasabi nilang 64 pesos na hindi ka na mahirap kung kakain ka, kung ito yung gastos mo. O ito mga kabibig, isi-share ko sa inyo mga video nila ha, para masupalpal ni ang NEDA Secretary. O paano nila nagawa ito o anong klaseng ang tawag dito, pag-study nila, ginawa nilang bobo ang kapwa Pilipino nila. Ito noodles 12 pesos, kape 15 pesos, NEDA resign. Sayang atang pinapasahod ninyo sa taong bayan, pwede naman kayo magtrabaho ng kaaya-aya. Saang planeta po ba kayo galing taga NEDA? NEDA, mamumuod po kayo mabuti, manood kayo mabuti. O, ito na. So bumili tayo ngayon ng kopi ko blanca. Magkano to ate? 15. Ayan, para i-ano natin ha. Dapat mga mag-resign na kayo lahat diyan sa mga NIDA na yan. Mga wala kayo. Galing ba kayo ng palengke? Baka sa Mars kayo nagpunta eh. Hindi sa palengke. Itong Lucky Me beef 12. Ano ba yan? 12 pesos? So, lumalabas dito mga puhunan nasa 8 or 9. 6 pesos. Nakalagay doon 7 pesos. Saan ka makakabili ng Lucky Me na 7 pesos? Anong klaseng 7 pesos? Lucky Me, 7 pesos? May mahal sa amin sa probinsya, lalo sa probinsya, mahal din. Anong klase? Saan pa kumukuha ng data itong NEDA? Di ba? Dapat sana pumunta kayo sa palengke ba? Magtanong-tanong kayo sa mga tindera doon kung magkano yung presyuhan ngayon. Baka gusto na sabihin ni BBM na bumaba na ang poverty line ng Pilipinas, bumaba na ang presyo para sabihin talaga ni BBM ba, hindi naghihirap ang mga tao kasi sama-sama tayong babangon muli. Pero para yatang wala, bangag yata ito eh. So bangag ang taga NEDA? Ano, pupunta yung mga tao doon? Hindi. Ha? Manufacturer. Hindi naman siya makabili. Sa manufacturer ka pupunta? Ano ba kayo? Di ba kayong mga taga-NIDA, National Development Authority, di ba pinapasahuran kayo ng taong bayan? Tama. Alam nyo ba yung mga sinasabi nyo? Tama. Hindi nyo yata. Ano yung tao? Papupuntahin nyo rin sa pinaka-warehouse sa paggawaan ng noodles para 7 ang isa. Meron ka bang ano dyan? Yung cup, noodles cup? Naubos na. Pero yung cup noodles, 28. 28 pala. Ano yan? Retailer dito. 28? Tapos sinasabi nila 28 pesos yung cup noodles ha. Pero sasabi nila 21 pesos or 22 pesos per meal ang dapat kainin ng isang tao, ng isang Pilipino para sabihin hindi siya mahirap. Tapos itong cup noodles 28, paano yan? Kulang-kulang pa nga yung 22 pesos to 28. Anak ko po, anong klaseng pag-aaral yan? Ayan na naman sila. 28. Budol na naman. Hindi, itong brown naman, magkano? Parehas lang, 50. 15. Nasaan yung sinasabi yung 4 na cup?
kay John Jeff Chairman pala to sa TikTok. Nakita ko lang to ha. Believe din ako sa kanya kasi gusto niyang ipakita ba na mali-mali yung binigay na presyo ng NEDA. Kabibig, baka tama lang kasi doon sila sa manufacturer. Anong gusto nyo? Kung bibili kami, pupunta kami sa manufacturer, mga distributor, o doon kami pupunta, magpila-pila kami doon para masunod lang yung gusto yung hinahanap nyo na hindi mahirap ang isang tao pagkakain ng 64 pesos sa isang araw. Ano itong NEDA? O NEDA, tumahimik kayo. Basihin nyo naman. Alam ko naman yung mga ano sa NEDA, alam ko naman gipit din kayo. Alam ko naman, naramdaman nyo kung gaano kahirap ngayon. I'm sure naman pupunta kayo sa palengke. Sino ba nag-utos sa inyo na ganun kayo ganung klase yung pag ano nyo, pag tawag dito? NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Pakinggan mo to ha. Pakinggan mo to. May isang sikat ito na ano ba sa TikTok, sikat siyang magbigay ng opinion. And talagang ano ba, I really tawag dito, believe ako sa taong ito. Ito I-follow niyo sa TikTok siya ha. Ito mga kabibig Kinig tayo sa kaniya ha. Go. Mga boss, sabi ng National Economic Development Authority, 21 pesos per meal lang ang kailangan. Okay ka na. Mabubuhay ka na. Nandito ako sa gilid ng SSS. Kung saan kumakain yung mga manggagawa, empleyado ng gobyerno. Tingnan Check natin. natin kung magkakasya yung pinagsasabi ng NEDA. Ate, sabi ng NEDA, kasya daw 21 pesos para makakain. Ano tingin mo doon? Sige po, sila magbenta ng 21 pesos. Akong bibili. Meron silang bibili. Galing ni ate. Dito, kung pamili sila ng ulam, pero wala silang mabibili. Ganung halaga. Magkano ba yung tinitinda nyo na ulam dito? May 21 pesos ba? Wala. Opo, sir. Saan makakatang Ang 20 sabi pesos? niya, sabi mo 60. 64 sa isang buong araw. Isang araw Naku, po. walang di magkakasya yun. Sige sir, bibigyan ko siya ng 64 pesos. Pagkasya niya sa isang araw Pagkasya yun. niya sa isang araw. Tama. Ang itlog, 15. Mm. Ang kanin, may 20, may 15. Magkano na yun? 30. Sa almusal tanghalian niya, hanggang 90 pesos yun, 30 lang. Isang itlog lang, isang kanin. Sa tingin mo, kaya mo yun. Hindi. Narinig mo yon? NEDA. Secretary Arsenio Balisacan. Mismong mga nagtitinda na sa karenderya nagsasabi, hindi kasay ang pinagsasabi mo. Kundi ba naman kasi kayo pare-parehas na gago dyan sa NEDA at saka Department of Finance, puro kayo economic assumptions. Hindi Tama. nyo alam yung pinagsasabi nyo. Tama. Hindi lapat sa realidad, sa tunay na buhay Tama. ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya kung makapagsabi kayo na kapag may more than 21 pesos ka o more than 64 pesos a day sa isang buong araw, di ka na mahirap, tangina mo, Arsenio Balisacan. Alam nyo ba mga boss, nasabi sa isang pag-aaral ng Ateneo School of Governance, 693 pesos ang kailangan para mabili lahat ng rekado o ingredients para sa healthy na pagkaing Pinoy sa isang buong araw. Alam mo ba magkano ang isang kilo ng bigas, Arsenio Balisacan? Alam mo magkano ang itlog, mantika, gatas, asukal, kape? Aminin nyo na kasi kung bakit ganyan yung computation nyo. Mga boss, hindi aksidente na ganyan kababa ang computation ng poverty threshold. Pag mas mababa kasi yung computation nila, mas madali nilang i-declare na mas maraming Pilipino ang umaangat mula. Maraming Pilipino umaangat. Yung sinasabi ni Gadon nga, yung poverty daw, yung kahirapan ng Pilipinas. Sinabi ni Gadon haka-haka lang. Kaya pala haka-haka ang kahirapan sa Pilipinas kasi ganun sila mag-isip ba? Hindi kasi nila pinuntahan yung totoong naghihirap ng mga tao, yung mga totoong kumakayod na kung magkano yung budgeting sa pagkain nila kasi sila nakaupo sa air condition room. Maganda yung sahod nila, masarap yung kinakain nila, wala silang pakikumagkanong babayarin lang pagkain nila, sa mamahaling restaurant sila kakain. Diba? Pero tayo, mga empleyado, yung pera natin, yung sahod natin, minimum wage tayo, kakasahin, babudgetin pa natin. Anong klaseng pag-iutak-utak yan? Anong klaseng findings yan? Para sabihin talagang hindi na mahirap ang Pilipino, bumaba na ang poverty line sa Pilipinas para may masabi lang si BBM na babangon tayo muli. BBM, tumahimik ka, oy. Maniwala ka agad-agad sa mga sinasabi ng mga taong ito. Ewan ko, BBM, oy, anong klase? Gumising ka, oy, baka sobrang ano ka na dyan, ha? Baka tulog na tulog ka. Baka sobrang high ka na dyan. High sa pag-iisip na ang galing-galing mo. Tingnan mo ang mga tao, sila talaga ang magsasabi na, nako, the more na masisira ang pangalan ni BBM dito. The more masasabi ng tao, nako, budol talaga yan.
Wala talagang alam yan sa kahirapan ng mga Pilipino. Puro pasarap na lang ang ginagawa niya. 20 million ang kaya binigay para sa pagkain sa SONA. Pero yung SONA, anong nangyari? Puro budo lang talaga. Di ba? O, saan pa pabalik ito? Kay BBM na. Bulan kasama si Kuya. Ito na naman. Ano pangalan mo? Richard. Oh, yan si Kuya Richard ha. Check ko. Ano ang kakasya sa 21 pesos? O, tingnan natin ha. Ang inabot ng 21 pesos ko, fishball tsaka kikiam, 7 piraso. Kuya Richard, may piso ka ba na palamig? No, wala siyang piso na palamig. Pukin ang ina nyo, mga taga-Neda. Bili naman ako sa sari-sari store ng Pancit Canton tsaka ng kape. Okay lang po. May 7 pesos kayo na noodles. 7 pesos daw, noodles. Meron daw, sabi ng gobyerno. Sabi ng gobyerno 7 pesos noodle. 3 in 1 na 4 pesos, meron po. Grabe. 17, Sabi ng gobyerno ito. 17, 34 pesos mga boss. Wala pa Nasa yung na bigas ha. yung 21 pesos na kalokohan nyo. Neda, ha? Bumili ako ng Pancit Canton tsaka 3 in 1. Puta, nagkautang pa ako. At sige, for the sake of argument, kahit nasabihin yung kasya yan 21 pesos, anong gusto nyong kainin namin? Puro Pancit Canton, puro noodles, tsaka kape? Gago pala kayo eh. Ang gusto nyo sa mamamayang Pilipino, lahat magkasakit sa bato, lahat magpa-dialysis. Hoy ikaw, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tsaka lahat ng mga opisyal mo, ASEC at USEC, hinahamon ko kayo, 21 pesos per meal challenge. Kahit puntahan ko kayo sa opisina nyo, hinahamon ko kayo, lumabas kayo dyan sa Good, mga hamunin opisina mo. nyo. Patunayan nyo na tama yung computation nyo na kayang mabuhay ng isang tao sa 64 pesos a day o 21 pesos per meal. Pag hindi kayo sumagot, pag hindi nyo kinagat itong hamon naming mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, Tama. ibig sabihin lang yan, pinagloloko nyo kaming lahat. Tama. Ang laki-laki ng mga sahod nyo, simpleng research, simpleng pag-google, di nyo magawa magkano ang Pancit Canton, ang noodles at kape. Kung yung simpleng bagay na yun, hindi nyo magawa, ano pang silbi na nandyan kayo sa mga opisina nyo? Tama, mag-resign kayo, Magsilayas mag-resign. kayo dyan. Tama. Kaya mga boss, kalampagin natin yung NEDA at Department of Finance. 21 pesos per meal challenge. Hamunin lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Ipakita at iparealize natin sa kanila yung kagaguhan nila. Oh, si BBM, i-challenge natin 21 pesos per meal. BBM at pamilyang BBM ba? 21 pesos per meal kaya ba ng pamilyang BBM? Kakain sila ng 21 pesos per meal? O i-challenge natin Pangulong Bongbong Marcos. I-challenge natin si Pangulong Bongbong Marcos. I-challenge natin. Oh, di ba? Pati si Gadon, i-challenge natin si Larry Gadon. Di ba nagsabi siya na ang poverty ay haka-haka lamang? I-challenge natin kung kaya bang kumain ni Gadon. Gadon says poverty in Philippines is haka-haka lang. Filipinos spending 64 a day for 3 meals, not food poor. Hindi na mahirap ang taong Pilipino. Di ba? Sa totoo lang, yung masasabi na pakahirap ang buhay ngayon ay sila yung nasabing haka-haka lang yan. Haka-haka ba talaga Gadon? O hindi mo lang alam talaga ang presyo ng pamimilihin ngayon? Baka sobrang, ano na kayo ba? No? Parang wala na kayong talagang alam. Di ba? So makabibig sana, i-challenge natin si Pangulong Bongbong Marcos. Oy, calling the attention of Pangulong Bongbong Marcos, ang dami mo nang dapat i-challenge. Pati yung pagpa-drug test, challenge pa yan. Pati itong pagkain ng 21 pesos per meal, challenge pa yan sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos, at ng pamilya mo, kaya mo. Ako, baka itatawa lang nila yan, di ba makabibig? So, wag nating gagawin na lang tayo. Sabihin na lang na ganinong na mabubuhay tayo ng 64 pesos, pasabihin nilang hindi na naghihirap ang Pilipino. Ano to, gaguhan na lang talaga. Budulan na lang sa lahat ng sa lahat ng bagay sa gobyerno. Flood project control, bodol. Tapos itong binigay ng NEDA, bodol pa rin. Pati poverty, sinasabi nilang kahirapan sa Pilipinas, haka-haka lang, bodol pa rin. Lahat na lang sa gobyerno, bodol na lang. Anong akala na sa tao tanga? Anong akala na sa tao madaling mabudol. Madaling mabudol nga tayo. Pero sana hindi na lang lahat panahon mabudol tayo makabibig. Gumising tayo. Tapos, proud na proud yung mga BBM supporters. Proud na proud sila sa ginawa ng gobyerno na bumaba ang kahirapan. Tingnan nyo ito. Paano nyo ito idedepensa yung mga BBM vloggers dyan at yung mga taong naniniwala na hindi naghihirap ang Pilipinas. Haka-haka lang ang kahirapan.
Ewan ko sa inyo, kailan ito matatapos. Okay, naku mga kabibig. So ano ang iyong punto dito? Ano ang iyong komento mga kabibig? Write down your comments below. Kaya mo bang mabuhay sa isang araw na kumakain ka lang ng 64 pesos, 21 pesos per meal? Ikaw, mga gawang Pilipino, kaya mo ba? Tanungin mo din si BBM, kaya ba niyang kumain ng 21 pesos per meal araw-araw? Kasi sinasahuran natin, tayo din sinasahuran din, babayad pa tayo ng tax, 'di ba? So kaya ba nila? Yan ang malaking tanong, 'di ba? Pa-champagne o yung champagne wala na yan. Kasi dapat ano tayo 64 pesos per sabihin natin hindi ka na naghihirap. I-challenge natin sila mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Kain tayo Oh my God, 64 pesos per. Ewan ko, budol ulit.